Hey, what's up guys? We are back again dito sa aming channel. Ay, pagtalikod lang! So this time, pakita ko sa inyo or flex ko sa inyo yung ating ginawang another sira na po sa Casillas. Ayan. Bali made of traveler na 1/3 by 3 po yung ating ginawa. Yung main frame rather. And then, yung sa gitnang bahagi nito is we're using the YP200 na wood finish. Ayan. And then, we are using here a lever type na doorknob. Ayan. Then, flex ko rin sa inyo yung ating pagkakabit ng door latch. Kung napapansin nyo po, almost flashing po yan. In which I think maganda po siyang tignan. Nabidyo ko na po yung pamamaraan natin kung paano ikabit ito. Bali, malaki po yung butas natin dahil we aim na mas flashing, kumbaga, yung door latch. Ayan. Excuse me, Day. And then, this is how it look like sa kabila. So, same color lang po yan. And then, flex ko na rin sa inyo or pakita ko sa inyo yung ating ginamit na hens. Ayan. So, bali, may kamahalan ng konti yung ating bisagra dahil nga po, it's from, ayan, Hava Asia. So, this is not sponsored. Kumbaga, we just purchased this one dahil sa tingin ko po ito yung mas appropriate na bisagra para sa ganitong uri ng pultahan or uri ng door for bathroom. And then yung ginamit natin dito is yung mga malalaking rivets. We can actually use a screw or tornilyo but I find it very overlap nga po yung magiging result. So this time, lubog na lubog po yung ating mga blind rivets. Like I said, from Hava Asia po yung ating ginamit na ang tawag nila dito is pivot hinge. Ayan. Someone is calling. And then, bali dalawa po yung ating nilagay sa almost at the top of the door and then isa sa gitna and then sa bottom part. Para ma-assure natin na nga pala, you might wonder bakit wala po siyang jam. So, we will direct this one sa opening po ng bathroom door. Ayan guys. Again, rate my workmanship. Nga pala, naglagay tayo dito ng crossbar to make it more durable. And then, ang napapansin ko kasi pag traveler na 1/3 by 4 yung gagamitin natin. Once magta-tight na tayo dito sa kanyang door handle or doorknob, possible na magbi-bend po yung aluminum. So this time, nakakatulong po yung this corner right here nitong traveler para once mag-tight tayo nito, kumbaga mag-prevent po niya yung pag-bend ng ating mga aluminum frame. And then, syempre, naglagay tayo dito ng SOBC para mailagay natin itong YP200. So, make sure na sa kada dugtong po ninyo ng YP200, naglalagay or nag-a-apply po kayo ng silicone dahil kung wala po, matunog po yan. So this time, nag-apply tayo ng silicone para mas ma-minimize yung noisy na mapuproduce ng ating mga YP200. So ayan guys, that's it. Hope you like this video at maybe you can use this one for your reference para sa mga future project ninyo or maybe may gusto kayong gagawin sa mga bathroom ninyo. Pwede nyo po itong gayahin. Kaso nga lang medyo may kamahalan po yung materials dahil nga po YP200 and then syempre gumamit tayo dito ng mas durable na mga bisagra. Dahil nga po yung main objective natin is to satisfy yung ating mga customer. So that's it guys. Kung bago lang kayo dito sa aking channel, and if you find this one very helpful to you, please give us a like and then pasupport na rin po ng aming channel. So again, bye bye for now. Have a good day. God bless everyone. Amping tang tanan.